mga nag-aaway-away na bansa pinag-aayos ng isang kilalang leader sa ating mundo. Papaano ni Donald Trump nagagawa ito? Siya na nga ba ang sinasabi sa Biblia na Antikristo? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang pambihirang paksa patungkol po dito kay Donald Trump na ngayon mga sangkay, marami po ang interesado sa kanyang ginagawa. Siya lang naman ang gumagawa ng pamamaraan para magkaayos-ayos itong mga bansa ngayon na nag-aaway-away. At isa sa pinakakilala ngayon mga sangkay na naganap ay ang pagpapatigil niya ng digmaan doon sa Israel. Papaano kaya niya nagagawa ito? Siya na nga ba ang misteryosong sinasabi sa Biblia na lalabas na Antikristo na magbibigay ng pansamantalang kapayapaan sa ating mundo? Isa sa binabantayan ngayon ng maraming mananampalataya at seryosong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay ang paglabas ni Antikristo. Malinaw kasi mga sangkay na halos 80% ng mga nakapropesiya sa Biblia ay talagang naganap na o kasalukuyang nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kagaya na lamang po ng mga digmaan, mga kalamidad, paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman o pandemic, mga pagyanig ng kalupaan o mga lindol. Lahat ng ito mga sangkay ay halos sabay-sabay na nagaganap ngayon sa kasalukuyang panahon. Ngunit may importante po tayong dapat tingnan. Kailan nga ba lalabas si Antikristo? Siya na nga ba ay nariyan na at any moment at sa kahit na anong oras po pwede siyang lumitaw? Ano nga ba ang meron kay Antichrist mga sangkay? Si Antichrist lang naman mga sangkay ang magdadala ng pansamantalang kapayapaan sa ating mundo. Magkukunwari siya na siya ang Mesaya na matagal na pong hinihintay ng Israel. Magbibigay kapayapaan sa bayan ng Diyos na Israel o sa mga Hudyo. Mawawala ng pansamantala ang mga malalaking digmaan sa Middle East at sa iba't iba pa pong panig ng ating planeta. Subalit pansamantala lamang po yun, mga sangkay, dahil ang kasunod po nito ay distraction na ng ating planeta na papunta sa tinatawag na Great Tribulation. Ang distraction sa ating mundo na ayon sa Biblia, dinescribe ito na hindi pa po nararanasan ito ng ating planeta mula nung ito ay likhain. Very interesting, nakakatakot mga sangkay kung hindi ka naglilingkod sa ating Panginoon. Pero kung ikaw ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon, wala kang dapat na ikatakot sapagkat ito po ay preparasyon lamang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos na matagal na po nating hinihintay. Marami ngayon, mga sangkay, ang nagtataka sa ginagawa ngayon ni Donald Trump. Bagamat nakakatuwa mga sangkay, pero hindi naiiwasan ng marami na mapaisip kung ano nga ba talaga ang tunay na pagkatao ni Trump. Kilala si Trump sa Amerika, mga sangkay, nakakampi ng iba't ibang relihiyon, lalong-lalo na po pagdating sa Kristyanismo. Siya lang naman ang nagbuwag sa LGBTQ system sa Amerika at nagbalik sa pagtuturo ng Biblia sa White House at maging sa maraming mga eskwelahan. Siya po ngayon ang tinitingala ng mga Amerikanong Kristiyano sa bansang Amerika. At marami din sa ating mga Pilipino ay humahanga sa kanyang ginawa dahil nga po sa pagpigil niya sa demonic activity doon sa US. Ngayon mga sangkay, maliban dyan, mayroon pa po siyang ginagawa na nakakatuwa at nakakamangha. Kagaya na lamang po dito mga sangkay sa kanyang hakbang na pag-ayusin at bigyan ng kapayapaan ang mga bansang nag-aaway-away. Nito lamang, pinakabagong balita mga sangkay, ginawa po ni Trump ang isang pambihirang pangyayari. Kung maaalala nyo mga sangkay, ang Thailand at Cambodia nagkaroon po ng isang matinding bakbakan. Nagkaroon po ng gantihan mga sangkay na muntik pa po humantong sa isang malaking
digmaan. Nagpalitan mga sangkay ng mga paputok. Nagumpisang wasakin ang kani-kanilang mga kalaban. Naaakalain mo, ang Thailand laban sa Cambodia ay hindi na po mapipigilan sa digmaan. Pero ang nangyari mga sangkay, bigla pong pumasok itong presidente ng bansang Amerika. Itong si Donald Trump. Umeksena mga sangkay na parang hari at ibinalita nito lamang na huminto na nga po ang digmaan mga sangkay ng dalawang bansang ito. Ang Thailand at Cambodia na nag-aalburuto sa digmaan ay bigla pong pinahinto ni Donald Trump. At tinawag pa po ngayon si Trump mga sangkay na peacemaker. Sounds familiar mga sangkay ang salitang yan na nakasulat sa Bible prophecy. Ayon sa balita mga sangkay, gumawa daw po ng pamamaraan itong si Donald Trump upang ang Cambodia at Thailand ay magkaroon ng kasunduan para sa pangkapayapaan hanggang sa umabot sa punto na nagkaroon po ng permahan para magkaroon ng expanded ceasefire deal na makakatulong sa dalawang bansang ito, ending their border conflict. Ganun po katindi ang impluensya ni Donald Trump na kahit itong dalawang bansang ito na nagingit-ngit sa galit laban sa isa't isa, nagawa po niyang pag-ayusin. Bagamat nakakatuwa mga sangkay, mapapaisip ka rin, papaano nagagawa ng isang leader ng bansang Amerika na hatakin ang mga nag-aaway-away na bansa para pag-ayusin. Isa pa po sa ginagawa ngayon ni Donald Trump mga sangkay ay ang usapang pangkapayapaan ng Russia at Ukraine. Alam po natin yan mga sangkay na matagal na po silang nasa digmaan. Bagamat napakahirap na pahintuin ang dalawang bansang yon mga sangkay, subalit ginagawan po ngayon ni Donald Trump ng pamamaraan para mapahinto ang digmaan nila. Pero isa po sa very interesting mga sangkay ay ang pangyayari na nakaraan lamang mga sangkay na ibalita, ang pagkakaroon po ng paghinto ng digmaan sa Israel laban po sa Gaza. Tinigil po ng Israel ng ganun-ganun na lamang ang kanilang mga pag-atake at lahat po ng hawak mga sangkay na mga bihag ay pinalabas at nakabalik sa kanilang mga pamilya. Papaano nangyari na nagawa ni Donald Trump na pag-ayusin at patigilin ang digmaan na nangyayari sa Middle East? Nagbanta pa nga po si Donald Trump, mga sangkay, na kung itutuloy ang digmaan ay sila po mismo ang gagawa ng hakbang para burahin ang kung sino mang gagawa ng kaguluhan sa Middle East. Ganong katapang na mensahe ang binitawan ni Donald Trump na humantong mga sangkay sa tigil putukan. Marami tuloy ngayon ang napapaisip at binabantayan po mismo ito mga sangkay ng iba't ibang relihiyon na nakakaalam tungkol sa propesiya na nakasulat sa Biblia. Ano nga ba itong ginagawa ni Donald Trump? Siya nga ba ang sekretong sinasabing Antikristo? Kung babasahin po natin ang Book of Daniel, chapter 9, verse 27, sinasabi po dito, "This king will make a 7-year treaty with the people, but after half the time, he will break his pledge and stop the Jews from all their sacrifices and their offerings. Then, as a climax to all his terrible deeds, the enemy shall utterly defile the sanctuary of God. But in God's time and plan, his judgment will be poured out this evil one." So dito pinapahayag mga sangkay ng Biblia na mangyayari nga po ang tinatawag na peace treaty. Ito po ay ang 7-year peace treaty sa bayan ng Diyos na makikipagkasundo mga sangkay itong sinasabing hari na makapangyarihan. Patitigilin lahat ng mga digmaan at bibigyan ng kapayapaan ang Israel. Subalit sinasabi po dito na pagkaraan ng kalahating linggo, dito na magkakaroon mga sangkay ng pambihirang mangyayari at magaganap nga po mga sangkay ang katakot-takot na tribulation sa ating planeta. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Ang tinutukoy po dito mga sangkay ay 7 years na peace treaty. Ngunit ayon sa Biblia na pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. At dito na nga po mga sangkay sinasabi ng mga Bible scholars na magkakaroon po ng sapilitang pagpapatatak ng number of the beast o tinatawag na 666, na ang sino mang tao na walang tatak neto mga sangkay ay papahirapan at papaslangin. Ang Israel mga sangkay ay mabibigla dahil inaakala po nila sa panahong ito na ito na ang pambihirang kapayapaan sa kanilang bayan. Ngunit ang hindi nila alam mga sangkay, ito pala ay pambihirang pandilin lang ni Satanas. Patitigilan lahat ng ginagawa ng Israel at magkakaroon po ng isang pambihirang pagsubok ang bayan ng Diyos. Papahirapan
sila at ang buong mundo, mga sangkay, ay mapapasakamay ni Antikristo. Ito po ay tinatawag, mga sangkay, na worldwide persecution of Israel, hanggang sa sinasabi sa propesiya na dadating sa punto, mga sangkay, na magaganap ang malaking digmaan sa Israel. Ito po ay ang tinatawag na Gog and Magog War, at ang dulo ng digmaan na ito ay tinatawag na the Battle of Armageddon. Dito, mga sangkay, mahihirapan ng Israel, papalibutan ng hindi mabilang na mga sundalo, at possible, mga sangkay, dito maganap ang tinatawag na nuclear war, hanggang sa makikilala na nga po ng Israel ang tunay na Mesaya na si Jesus Christ, dahil ito mismo ang panahon na sasaklolo ang ating Panginoong Hesus. So matindi ang magiging ganap dito ni Antikristo. Nakakapangilabot, mga sangkay, kung isasalaysay natin dito ang mga pambihirang gagawin ni Antichrist. Pero isa ang malinaw na kanyang gagawin, mga sangkay: lilinlangin niya ang buong mundo sa pamamagitan ng pansamantalang kapayapaan, at aakalain ng maraming tao na siya na nga ang Mesaya. Ang tanong, mga sangkay, si Donald Trump nga ba ay posibleng ma-recognize bilang isang Antikristo? Ano ang inyong opinyon tungkol po dito, mga sangkay? Pabor ba kayo sa kanyang ginagawa ngayon?